Una, ang inyong reaksyon po dito. Una muna, nakakagulat na yung testigo, yung gustong tumulong na malaman natin yung katotohanan, ang nagkaroon ng kaso agad. Samantalang yung mga talagang hinahanap natin na may sala, Tama. sinasabi pang walang kasalanan. Now, yung mga ganitong pangyayari, to me, is censure. It is a threat para ma-intimidate yung mga who are similarly minded, who wants to help in the search for truth. Nariyan ang mga nasa kaliwa, Tama. nariyan ang tinatawag na mga DDS, pati na mga religious groups, Yan. pati na ang mga business groups. Ang lahat ng yan ay nagkaisa po sila na tawagan ng pansin ng pamahalaan Yan. at humingi ng mga kumpangin na pipigil sa ginagawang pagnanakaw ng mga tiwaling opisyal at upang ito'y usigin at ipakulong. Kaya makikita natin, kaya nang nabanggit natin, nung nakarang EDSA Revolution 1 and EDSA Revolution 2, yung pong mga panahon na yon, ay wala namang masasabi mong isang grupo, kundi nagsama-sama lahat. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods na nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi ang update sa ating mga view. Na-fact check si Bibi Ngongit sa tarif. Nakakahiya. Nakakahiya ang mama. Woo! Pa-aten-aten pa kayo. Kahiyan lang pala ang abuti ng Pilipinas. Grabe ano. Atty. Garcia, ginit na may bigat ang testimonya ni Gutesa laban sa sangkot sa anomalya. Ito totoo naman. So yan yung mga balita ngayong hapon. At nasaan ba si Gutesa? Bakit nyo ba hinahanap si Gutesa? Taing-taing kayo palabasin si Gutesa. Oo, ang hinahanap ng taong bayan, si Balulong, iharap nyo si... Kaya ho, hindi sinasabi kung nasa si Gutesa. Siya ho ay isang whistleblower. Oo, napapag-initan na ho siya. Ano ba yan? Napakahina naman ng mga kokote nyo. Sasabihin ba yan kung nasaan siya? Di, nalaman ng mga turobo. Alam mo ng mga turobo. Kayang-kaya niya wag masyadong magano. Kayo ho ang pinapaharap dyan sa Blue Ribbon. Bakit kailangan yung hanapin itong si Gutesa? Kailangan nyo pang magtanong sa kasundalahan, sa Navy, saka sa Marines. Nasaan daw? Ang dapat pag-ukulan nyo ng pansin, asan si Balulong? Palabasin nyo si Balulong. Asan si Saldico? Palabasin nyo si Saldico. Bakit si Gutesa? Nandyan lang yan sa gilid-gilid. Ano ba yung na-fact check? Alamin natin kasi nakakahiya ho. Ang ibang bansa ay umagri na ho si Donald Trump. Kakarampot na lang yung tarif na kanilang napag-usapan. 'Di ba? Ang Pilipinas, ismiyo. Agoy. Walang napala, pasok. Sa pagtanggi ni BBM sa 0% tariff offer daw ng Amerika, para na rin daw sinabi ni BBM na siya ay isang TANGA. Nilinaw ng Malacanang na hindi iniwan o naisantabi ng Estados Unidos ang Pilipinas sa pinakabagong 0% tariff concession na ipinagkaloob sa ilang bansa sa Timog Silangang Asya. Ayon sa palasyo, kusang nagpasyang umatras daw ang gobyerno sa kasunduan upang maprotektahan ang mga pangunahing sektor sa bansa laban sa lubos na pagbubukas ng merkado para sa mga dayuhang produkto. Sa pahayag ni Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs Frederick Go na inilabas ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro, iginiit niyang inuuna daw ng Administrasyong Marcos ang food security at kapakanan ng lokal ng mga producer
kaysa sa mabilisang liberalisasyon ng merkado. Pero wag naman daw sanang gawing bobo ang taong bayan dahil matatandaan natin noon, 19% nga ng taripa na ipinataw ng US sa Pilipinas ay pumayag na si BBM. Bakit hindi pa papayag sa 0%? At ang tanong ng mga netizens, may alok ba talagang 0%? Wala. O wala? Pero sa pagbagsak ng piso kontra dolyar, dito mo na may papaliwanag ang takbo ng ekonomiya ng Pilipinas. Wala na, bagsak na. Let's take a scalpel to Malacanang's sugar-coated excuse. This is not about imports flooding the country. Hindi, mapag-usapan lang natin yung bagsak presyo o bagsak ng piso kontra dolyar. Yan ang patunay na wala na talaga. Konting kembot na lang, 60 na ho ang dollar. Noong si Tatay Digong ang nanungkulan, ang maganda-ganda pa, nasa 40, 44. Oh, hindi pa masyadong lugmok. Ngayon, wala na. Lugmok na. Oh, kailangan kang makakabawi niyan. Wala na ho. Malabo na. Sa 2028 pa yan, makakapagbawi-bawi. Di ba? Kasi kung bumagsak ang peso kontra dolyar, ibig sabihin yan, hindi mo na kagad magbabalik yung bangon ng ekonomiya. O kailangan mo pa makiusap sa tao. Hindi ka pwede. Makikiusap ka ngayon sa taong bayan na tulungan para gumanda-ganda ang ekonomiya ng bansa. Kayo ang nagnakaw. Kayo ang sumira. Tapos sa taong bayan kayo makikiusap na tulungan kayo. Wow! Tinulungan niyo ba ang mga Pilipino? Kinuwanan nyo pa nga ng pondo na PhilHealth eh. Tapos hihingi kayo ng tulong sa Pilipino para makabangon sa... Ano yung maitutulong ng Pilipino? Ano? Hindi nyo nga tinulungan ng taong bayan. Bagkos, pinagnanakaw pa, yung dapat pagagandahin na isang flood control o kaya anumang infra na pwedeng gawin sa bansa. Kaya bumabagsak dahil sa mga investor, umalis na ho sila. Kasi alam nila, walang patutunguhan. Kahit mag-invest sila rito sa Pilipinas, wala nang magandang kita ang aabutin. Bagsak at lugmok na. The Philippines failing to secure 0% tariffs for our exports to the US, while our ASEAN neighbors walked away with better deals. And the palace is now spinning this into a strategic sovereign choice, as if willingly keeping tariffs on our own exports is the new definition of leadership. Strategic sovereignty or strategic self-sabotage? Yun na. Nabanggit na. Di ba? Kaya, eto na naman, siguro talagang lugmok na talaga. Wala na talagang makikitang magandang pagbangon, ano? Napapatungkol pa sa mga issue. Ano ba yung issue? Pag nanakaw kasi naging issue. Pandodorobo, pag nanakaw sa kaban ng bayan. Ngayon, may lumabas na whistleblower. Hanap sila ng hanap. Asan daw si Gutesa? Asan si Gutesa? Ngayon, sinabi ni isang dating congressman, Mike Defensor, na nasa custody raw ng Marines. Ngayon, bakit kasi pwede naman kayo magtanong kung a-attend ba sa hearing? Bakit ba hinahanap nyo? Siya ho ay whistleblower. Medyo hindi maganda ang kanyang estado ngayon kasi siyempre, alam mo naman, meron siyang binitawang mga expose. Yung mga pangalan na bumaho dahil kay Gutesa, sigurado galit yan. Kaya hindi mo pwedeng sabihin kung nasaan si Gutesa. Kaya wag niyong hanapin. Ang hanapin nyo, yung mga dorobo. Yung tumanggap ng mga mali-malitang pera. Yun ang hanapin nyo. Di ba naman ni whistleblower? Andyan lang yan sa gilid-gilid. Pwede ba pa-attendin nyo ng hearing? At pauwiin nyo si Kulangot? Pwede ba? Totoo bang nasa kustodiya o wala si Orly Gutesa? Ma'am, I would just like to emphasize that Mr. Orly Regala Gutesa, who is a former serviceman, he's a retired serviceman already, is not in the custody of the Philippine Navy nor the Philippine Marine Corps. So we would just like to emphasize po
that he is not under, Mr. Gutesa is not under the protection of the Philippine Marine Corps, most especially the Philippine Navy. We do not have any involvement in his personal or private affairs po, ma'am. Ano ho kaya ang naging basihan ni dating Congressman Mike Defensor para nga sabihin at igiit na nasa loob po si Gutesa ng compound ng Marines? Ma'am, I would just like to assure you that the Navy and the Philippine Marine Corps confirms or would want to emphasize that he is not under our custody. So if they would want to clarify or they would want to check on the whereabouts of Mr. Gutesa, probably they could refer it to the PNP or other legal authorities. Opo. Pero nagkaroon po ba kayo nung malaman nyo itong sinabi nga ni dating Congressman Mike Defensor nasa pangangalaga or nasa loob ng compound ng Marines, itong si Gutesa, ay nagsagawa rin ho ba kayo ng investigasyon just to verify kung totoo po itong sinasabi or hindi nga? Yes, ma'am, we did, ma'am. We did, ma'am, the Philippine Navy as well as the Philippine Marine Corps. We did check and we would want to emphasize po that he is not under the protection of the Philippine Navy po on the Philippine Marine Corps. We did check po. Pero doon po sa inyong investigasyon, may nakuha po ba kayong impormasyon kahit na sabi nyo nga wala sa inyong pangangalaga itong si Gutesa, pero meron ho ba kayong nakalap na impormasyon na possible na nakiusap o mayroong komunikasyon si Gutesa at humihingi po ng proteksyon para sa kanyang security? Actually, ma'am, the things that Ay, walang ganyang hinihingi. Di ba tumanggi nga siya? Sabi nga sa kanya, hindi mo na kailangan ng witness protection. Sabi ni Senador Marcoleta, meron kang laruang eskwela. Meron, kaya mo sarili mo. Di ba hindi nga siya humingi? Ngayon, eto lang. Hindi mo pwedeng sabihin kung nasaan siya. Malikot ang utak ng mga pinangalanan niya. Baka mamaya, alam nyo na. Kaya hindi pwedeng sabihin kung nasaan. Kayo naman, napakasimpleng tanong, hindi nyo alam ang sagot. Diyos mio, marimar naman. Kailangan niya maging safe. Hindi pwedeng ganto, andun, hindi pwede yun. Kailangan niya lituhin ang tao para sa kanyang kaligtasan. Sasabihin ko na sa inyo kung nasaan. Nasa Mars. Nag-travel ho yan, papuntang Mars. Kung maniniwala kayo. Siyempre, kailangan nyo lituhin ang tao. Siya yung whistleblower. Kailangan shortcutin niya. Dito ka. Wala na, hindi na makikita. Pero ang tanong doon, sino ba dapat pasiputin? Sino ba dapat ang hanapin? Diba? Yan sabi lang yan, sige, umaten ka na. Atin naman yan eh. Doon sa boss nyo. Mapapatin nyo ba? Ang tanong, nando sa, saan ba yun? Nasa Europe. Hindi na natin alam kung saan part ng Europe, hindi na nasuntan eh. Diba? Kaya sinabi, may bigat ang testimonya ni Gutesa laban sa mga sangkot. Kaya nga siya nagpapaikot-ikot, pinaiikot-ikot na kung nasaan siya. Hindi niya pwedeng sabihin yan. Ito naman mga to. Tuloy. Yung statement ni Master Sergeant Gutesa, yun po ay very, very, still very much useful in prosecuting those guilty dito sa anomalyang ito. Hindi po yan nabawasan ng kahit kapirasong hibla ng katotohanan dahil yan po ang kanyang salaysay. Sabi natin Attorney, pag-uusapan lang po natin ng mga legalidad patungkol nga po dito sa naging issue kahapon o balita na kung saan kinumpirma po ng Manila Regional Trial Court na peke po yung isinumiteng sworn statement ni Orly Gutesa, yung surprise witness na ipinakilala ni Senator Rodante Marcoleta sa kasagsagan po ng flood control probe ng Senate Blue Ribbon Committee. At batay nga sa ulat ng NBI na isinumite sa Manila RTC, natukoy na ang lagda ni Attorney Petty Rose Espera sa nasabing dokumento ay hindi tumutugma sa kanyang orihinal na pirma. Ano po muna ang inyong reaksyon po dito? Una muna, nakakagulat na yung testigo, yung gustong tumulong na malaman natin yung katotohanan, ang nagkaroon ng kaso agad. Samantalang yung mga talagang hinahanap natin na may sala, sinasabi pang walang kasalanan. Now, yung mga ganitong pangyayari, to me, is censure. It is a threat para ma-intimidate yung mga who are similarly minded, who wants to help
in the search for truth dito sa napakamalawakang garapalang nakawan na ito ng ating mga matataas na opisyal sa ating pamahalaan. Opo. Pero magkakaroon pa rin po ba ng saysay yung kanyang naging salaysay doon sa Senate Blue Ribbon Committee sa kabila ng mga ganito pong mga issue tungkol sa kanyang notarized statement? Opo, mahalaga pa rin po at hindi po nabawasan ng kahit na isang hibla ng katotohanan yung kanyang inilahad sa Senado dahil yun po ang kanyang statement. Ganito po gusto kong maging para maliwanagan sa ating mga kababayan. Sinabi forgery. Okay, so alin ba ang forged? Alin ba ang hindi totoo? Tama. Yung bang sinabi ni Master Sergeant Gutesa o yung signature ng notary? Ang pino-point out yata is peke yung pirma ng notaryo. Ngayon, ganito yon. Kung halimbawa ako ay susumpa, humarap ako sa isang tao na nandun sa opisina ng notaryo, at ang aking paniwala, ang nasa harapan ko ay yung notaryo, yung abogado who is authorized to administer oath, and in front of him or her, I swore na yung aking salaysay na isinulat ay aking kusang loob na ginawa at puro katotohanan at katotohanan lamang, hindi po apektado yon yung aking statement. Hindi rin po nangangahulugan na baliwala na dahil sa aking pong paniwala, yung taong kaharap ko ay authorized to administer oath. Ngayon, kung later it was found out na hindi pala siya yung notaryo, hindi po ako ang may diferensya. Hindi po yung sinabi ko ang may diferensya. Sila po ang may diferensya. Nako. Sila po ang dapat na managot, hindi ako. Yun. Saka, napakabilis naman po yata na meron na agad hatol, meron na agad findings. Tama. Paano? Halimbawa po, hindi po ako naniniwala na merong tapos-tapos na findings yung NBI dahil yung acting director hindi niya raw alam kung ano na ang naging katapusan ng investigasyon tungkol diyan sa pirma na yan. Kasi alam niyo yung forgery, hindi yan pwedeng i-presume. You cannot presume forgery. You have to establish forgery by clear and convincing evidence. Opo. Kailangan meron kang handwriting expert. Meron kang subject na signature, i-compare mo doon sa other signatures that is kumbaga ito yung tunay. So iko-kumpara mo ngayon mga 10 yun, no? Hindi pwedeng isa, dalawa lang. Kukumparahin mo yung pag-aaralan ng handwriting expert yun. Para malaman nila kung yung strokes doon, yung ganun. Yung ba talaga yung pirma niya? Okay? Ngayon kung sinasabing niyang fake yung pirma na yon, I'm curious na ikumpara ba nila doon sa dokumento na pinresenta ni Attorney Mac, kasi kaparehas ng pirma doon sa dokumentong hawak ni Attorney Mac, yung pirma doon sa salaysay ni Master Sergeant Gutesa. Opo. Pero whether may na notaryo ba itong kanyang affidavit, attorney, pwede rin kahit hindi mo ipanotaryo that time bago ka pumunta sa Senado, magkakaroon pa rin ng saysay yung ngayong salaysay kahit pa hindi notarized. Pwede bang ganun, attorney? Tama po, dahil ganito po yun meron kang salaysay, pumunta ka sa Senado. Pagdating mo sa Senado, pinasumpa ka. Di wala nang problema doon sa whether or not yung notary fake, because sumumpa ka na sa Senado at sinabi mong ito ang statement ko, ako ang gumawa nito, lahat ng laman nito ay katotohanan at puro katotohanan lamang, I affirm all the contents of this document. Cleared na po yun. Ngayon, kung sinasabing forge yung document, yung signature, hindi ipanotaryo niya na lang po ulit. Ganito po yun Kailangan mga kababayan, malinawan ninyo, hindi po peke yung statement ni Master Sergeant Gutesa. Yun di ba? Ayan na. Di ba? Kasi sinasabi nila, peke daw yung notaryo. Sino ba ang nagsabi? Sino ba ang nagbigay ng statement? Di si Gutesa. Wala namang pineki doon Diba? Statement niya yun, nanumpa siya, mas matibay pa nga yung mga panunumpa niya kaysa doon sa... Alam niyo yung notaryo na yan, hindi mo malalaman kung abogado nga, yung sinabi rito, abogado ba talaga yung kaharap mo. Ngayon, kung hindi abogado, hindi niya kasalanan yun. Kasalanan ng pumirma yun. No. Nagsinungaling siya kung hindi siya abogado. Diba? Bakit isisisi nyo kay Gutesa? Nagpa-abidabit lang siya. Humingi siya ng abidabit kasi hiningihan siya ni kung hindi ako nagkakamali, nasabi ni Senador Marcoleta. Hinanapan ko siya, hiningihan ko siya ng abidabit kung sincere siya. Sincere ang mama. Nagpa-abidabit sa malapit sa Aguinaldo. Binigay doon. Tama ba? Malapit sa Aguinaldo o
binigay kay Senator Marcoleta. Ayun na. Tapos sasabihin nyo, peke. Hindi peke. May salaysay nga yan. Nanumpa at nagtaas ng kamay. Walang peke dyan. Ang peke, kung sino mamameke, peke sa kasuhan nyo, yung nagpanggap na pumirmang abogado. Yun ang kasuhan nyo. Po ay still very much useful in prosecuting those guilty dito sa anomalyang ito. Hindi po yan nabawasan ng kahit kapirasong hibla ng katotohanan dahil yan po ang kanyang salaysay. Tama. Ngayon, kung sasabihin pong forge, sasabihin na mayroong nameke, sino ang nameke? Abogado. Hindi siguro pwede nating sabihin na ang nameki niyan si Master Sergeant Gutesa. Kung si Master Sergeant Gutesa ang nameki niyan, saan niya kinuha? Sa bulsa ng Diyos niya kinuha yung mga data doon sa notaryo. Yung document number, yung book number, yung page number, yung series. Tama. Hindi ba may nakalagay diyan pagka nagnotaryo ka? May numero po yung dokumento na yan. Yung book yan number ba lang doon sa notarial register? Yeah. Yan. Opo. Kasi kung yan nandun sa notarial register, di talaga namang nagpunta siya doon at talaga naman daw na nagpunta siya doon sa harapan nung at tumumpa siya. Kung sino man yung sinumpaan niya, hindi niya kasalanan yon. Pero madalas ba, attorney, kapag nagpapanotaryo ka, andun talaga po ba yung abogado o yung kanyang sekretary lamang ang kanyang inaatasan para gumawa ng pagnonotaryo doon sa mga dokumento kung ano man kung sino man sa ating mga kababayan, kahit sino man, hindi lamang si Gutesa, kundi kung sino man ang pupunta doon, kapag nagnonotaryo po sila, hindi ho ba may mga secretary ang inaatasan lamang ng mga mismong abogado para gawin yon? Alam po ninyo, ang requirement ng batas is for the notary to be present. Talagang siya yung kaharap sa nagpapanotaryo, nagpapa-authenticate ng kanyang document. Hindi po uubra na sekretary niya. Ground for disbarment po yan pagka ginawa mo yan. Yun. Ano po? So if you ask your secretary to sign for in your behalf doon sa mga dokumentong sinusumpaan, violation po yan ng notarial law. You violate the law, yung nagpupunta sa harapan mo does not violate anything because they do not know. Hindi nila alam na ikaw yan. Na hindi ikaw yan, yung hindi ikaw yung notaryo. Wala silang pakialam doon Basta pumunta ako dito para magpanotaryo, para sumpaan ko ang aking salaysay, hindi ko alam kung ikaw o hindi ikaw yung nandyan sa harapan ko. Business. Yun ang sinasabi natin. Kung binibintang na nila na nameke si Master Sergeant Gutesa, nanumpa at nagsalaysay siya. 'Di ba? Pirmado niya. Ngayon, kung mali ang pirma ng abogado o nagpanggap siyang abogado, yun ang kasuhan. Kasi nagsinungaling hindi naman pala siya abogado. Dinotaryo niya. Hindi niya siguro kilala yung si Master Sergeant Gutesa na haharap doon sa Senado at magiging whistleblower. Ngayon, si abogaga na nagnotaryo, sawit dyan, malamang dawit. Abogado pala. Atty. Salpanielo. Ano ito? Reminiscent of 1986. People were pa. Naku po. Ito na yung mga... Kayo ba? Balik tanaw ba sa inyo yung mga nangyari noong 1986? Ako kasi medyo bata-bata pa ako ng panahon na yan Parang 5 years old ata ako niya mga panahon na yan. O hindi ko masabi parang... let's say, tama. 5 years old, 6 years old, hindi ko matandaan. So, ang natatandaan ko lang noon, akala ko, nung panahon na yon, mga nagpapalipad ng mga mabababang helicopter, parang laro lang. Siyempre, bata ka pa Yun na wala yung nabalita na, tinatawag nilang werpa. Marami ho ang sumali dyan sa werpa na yan. Kasalukuyan na ang katunayan nga dyan, sa EDSA yan naganap, yung People Power Werpa Monument. At parang may, hindi ko lang hindi ako sure parang, ano ba yun? Repeat the history ba? Sabi ng nakakarami kasi meron hong mga iba't ibang grupo, meron hong, kagaya nung na-vlog natin, meron na hong mga grupo na lalabas sa November 30, iba't ibang grupo ito. Pero kung lalabas sila, wag nyo na humbigyan ng kulay. Wala na sanang kulay. Nawala Saan na ba yun? Nawala. Naku, nasa na yun? Kaso, dapat hindi na mabigyan ng kulay kasi
kung bibigyan nila ng kulay, walang mangyayari. Dapat kung ano stand nila, yun na lang. Ha? Yun na lang ang gawin nila. Nawala tuloy. Asa na ba yun? Hahanapin ko pa. Kung halimbawa gusto talaga nila na merong mangyari, oo, isa lang ang dapat nasa isip nila. Kung ano yung naisip ng nakararami. Oh, kulay green, kulay pula, kulay dilaw, kulay pink, ano ba talaga? Oh, kung gusto nyo na hindi na maulit ang pagnanakaw ng mga durobo, tigilan nyo yung tigilan nyo yung tawag dito. Tigilan nyo yung kulay-kulay. Wala na sanang kulay-kulay. Tigilan ng kulay-kulay. Yun ang mas maganda. Ito na pala yun. Of the Oo, yung reminiscent of the People Power 1. Ano yan meron dyan? Pasok, Atty. Sal. Reminiscent of the 1986 People Power 1, known as the EDSA Revolution, that ousted the current president's father, Ferdinand Marcos Sr., and the 2001 People Power 2, known as the Second EDSA Revolution, that removed Joseph Estrada from the presidency. Various groups of different persuasions, i.e. the leftists, the yellows, and the DDS, or Duterte diehard supporters, as well as ordinary citizens and a political privileged class, initiated street protests and mass demonstrations forged by the burning issue of corruption. Even the religious orders and business groups have joined the protesters. They all denounced the unlawful siphoning of public funds, demanding the immediate prosecution of the offenders and the restitution of the stolen billions. The Armed Forces of the Philippines, specifically named Protector of the People under Section 3, Article 2 of the Constitution, is restless. Talks of a coup d'etat are ripe and riverbait. They appear ready to fulfill their duty to protect the people from the government crooks that have systematically and continuously stolen billions. While the top generals have expressed their loyalty to the commander-in-chief, the ground troops, however, are one with the people in crushing the plunderers. The aforementioned two previous political upheavals showed that this armed segment of society withdrew their support when millions of our countrymen, with their families in tow, and trooped to the streets. Ayan. Ano sagot mo, Atty. Sal? Ang sabi ko po dyan, tulad ng nangyari ng People Power 1 o tawag na EDSA Revolution 1 kung saan ay tinanggal si Presidente Ferdinand Marcos Sr. at ng People Power 2 na tinaguriang Second EDSA Revolution kung saan naman ay tinanggal sa Panguluhan si Erap Estrada. Ang taong bayan at iba-ibang grupo ng sektor ng lipunan. Nariyan yung mga tinatawag na dilawan, nariyan ang mga nasa kaliwa, nariyan ang tinatawag na mga DDS, pati na mga religious groups, pati na ang mga business groups. Ang lahat ng yan ay nagkaisa po sila na tawagan ng pansin ng pamahalaan at humingi ng mga kumpangin na pipigil sa ginagawang pagnanakaw ng mga tiwaling opisyal at upang ito'y usigin at ipakulong. Kaya makikita natin, kaya nang nabanggit natin, nung nakaraang EDSA Revolution 1 and EDSA Revolution 2, yung pong mga panahon na yun, ay wala namang masasabi mong isang grupo, kundi nagsama-sama lahat. Lahat na taong bayan kasama ang kanilang mga pamilya. Nagpuntahan sila sa kalsada. Hanggang ang military ay sumama sa kanila at pinababa nila. Tinanggal nila ng suporta ang nasa kasalukuyang Panguluhan ang 2 pagkakataon at sila ay natanggal sa kapangyarihan. Kaya nagkaroon tayo ng bagong pamahalaan. At yan ay mukhang mangyayari na naman sapagkat mukha namang hindi pinapansin ng pangkasalukuyang administrasyon ang hinaing ng taong bayan. So, narinig nyo.
Narinig nyo yung sagot ni Atty. Sal. Kakahiya, ano? Kakahiya kung halimbawa mauulit muli yung naganap nung 1-2. Oo, parang gusto ata maulit muli nitong mga nakaupo eh. Oh, bakit? Imbis na ayusin, lalo pang gumugulo. Oh, imbis na may panagutin yung mga big fish, meron pang pang-cover up. O katang nyo, wala na sa kwento si Balulong. Tapos na ang kwento sa kanya. Ang laging hinahanap, senador. Yung mga DE, yung mga kontraktor, at itong si Gutesa. Pero ang pangalan ni Balulong, hindi mo na wala na sa eksena. Wala na. Nakakwentuhan na lang tayo. Nakakuha tayo sa magandang boom! Alam mo yun? Panibagong script. Ang galing nila gumawa ng script, no? Meron pa nga silang panibagong kwento eh. Yung farm road o road to farm. Davao, sila nagsimula ng pag-iimbestiga. Wow! Kwentuhan! Bagong kwento ito. Bago nilang ano tawag doon? Bagong teleserye para mapagtakpan lang yung issue ng kanyang sandpit. Eto, meron silang mga gantong ganap. Hay nako, Pilipinas, paano nang ano na? Wala na bang mangyayari? Ganun na lang lagi. Pagtatakpan at pagkatapos ang makukulong yung mga maliliit na isda. Wala na yung the big fish. Kaya kung umabot ka sa video natin ito hanggang sa muli, pakilike and share. Bye-bye!